PFC, naintindihan niyo pa yung ibig sabihin ng psychological at emotional stress? Ang resulta niyan, kapag yan po ikinaso sa inyo dahil dun sa dinaranas ng negligence na kagagawan mo, pwede ka makulong, sir. At sisiguraduhin namin makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa servisyo. Alam mo, sir, ito ang muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ang takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Nawawalan mo yung mga kasama mo, iwan mo, dahil tuwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, Mama, 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 nandito ng kalaban, tulong Mama. Hindi kaya nakatalokbong ka, nagdadasal, tapos tinatawag ng mama mo. Kaya ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. And then, idadaan ka ulit sa isang psychological test. Neuro test kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi sir, para sa akin assessment ko, pagdating ko sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo dahil tuwag ka. Naglabas po kanina at pinost po namin sa Luminous yung isang parang manifesto entitled A Call for Respect and Honor Condemning Raffy Tulfo's Unacceptable Treatment of Citizens and the Men in Uniform. Basahin ko na mabilisan lang po, ha? We, a coalition of concerned citizens, strongly condemn the disrespectful and dehumanizing actions carried out by Raffy Tulfo against both military personnel and civilians, whether through his radio broadcasts or the context of Senate hearings. Of particular concern is an incident in 2020 which deserves public awareness. We'll talk about this in full with details later. The unjust treatment of PAC Raymond Canlog, a dedicated soldier who has bravely served our nation. It is disheartening to witness Mr. Tulfo exhibit a clear lack of regard for the sacrifices and unwavering dedication demonstrated by members of our armed forces. The incident involving PFC Canlog serves as a stark example of Mr. Tulfo's insensitivity and disregard for the duties and responsibilities of a soldier. It is unacceptable for an individual to trivialize the service of a soldier for personal gain and media attention, especially when the soldier has valid reasons for excusing themselves from participation while on an important mission. Thank you kay Baxter. PFC Canlog of the 57th IBPA, Philippine Army, whom Tulfo insulted and called duwag, would later be killed in action in Barangay Penditen, Dato Salibo, Maguindanao, on July 29, 2020. Like any good soldier, he willingly offered his life so that our freedom, including Tulfo's, is preserved and protected. Mr. Tulfo's hasty judgment and disrespectful labeling of PFC Canlog as duwag revealed a concerning lack of appreciation for the challenges faced by our military personnel. His actions not only disrespect the courage and dedication of our soldiers, but also perpetuate a harmful narrative that undermines the profound sacrifices made by those who serve our country. By assuming the roles of investigator and judge without regard for the dignity of a soldier engaged in active duty, Mr. Tulfo has shown a disregard for principles of fairness and respect. His actions on his radio program foster an environment of snap judgments, devoid of proper examination, detracting from the truth and context of each situation. We stand united in our disapproval of Mr. Tulfo's conduct and call for a return to core principles of respect and honor for our armed forces. We urge Mr. Tulfo to abandon his authoritarian inclinations and embrace his role as a public servant dedicated to fostering understanding and empathy. Let us cherish and honor the bravery and sacrifices of our soldiers by fostering a culture of appreciation and solidarity. Together, let us commit to upholding the values and freedoms defended by our armed forces with the respect and dignity they rightfully deserve.
Signed, ang mga nagpirma po dito ay yung alam ko ang mga nauna pa lang ay 146 former officers and former officers of the Armed Forces of the Philippines. Okay, bakit mahalaga po na i-discuss ito na maging bahagi ng usapang pangnasyonal itong manifesto na ito na a call for respect and honor. Kinu-call out dito po si Senator Raffy Tulfo dito sa kaso ni PFC Raymond Candog. Si PFC Raymond Candog noong 2020 ay tinawagan ni Sir Raffy Tulfo base sa isang reklamo ng kanyang former fiancé. Ikakasal na dapat si Ma'am Desiree Serreos. Ang reklamo ni Ma'am Desiree ay umayaw sa kanilang kasal, si PFC Canlog. At the time po, nakapaghanda na si Ma'am Desiree, nabili na po yata yung trahe at binibili na po yung wedding ring. Lahat po ng mga arrangements, siya po at ang kanyang pamilya ang nag-undertake. Nang umiiyak siyang nagsumbong kay Sir Raffy na biglang umayaw si PFC Canlog. Tinawagan po siya at sinabi ni Sir Raffy during the course of that discussion, tinanong bakit ayaw na niya. Ang sabi ni PFC Canlog, parati daw po silang nag-aaway, among other things. Ngayon, sa pinabulaanan ni Desiree at sabi hindi sila nag-aaway at hindi niya at ibinunyag niya na buntis na nga po si Ma'am Desiree. Later on po, dahil sa stress ng sitwasyon, na nawala o nakunan siya prior to going to Raffy Tulfo in action. During the course of that, na pumanig si Mr. Tulfo kay Ma'am Desiree at sinabi niya kay PFC Canlog, and I quote, alam mo ba yung psychological or emotional stress? Kapag yan ang kinaso sa iyo dahil sa dinaranas ni Desiree na kagagawan mo, kinukote po namin si Sir Raffy, pwede kang makulong, sir. Sinabi pa niya, at sisiguraduhin namin na makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Huwag ka muna magsalita ha, makinig ka. After this, he says, duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa engkwentro, iwan mo mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Nakakita ka ng kalaban. Baka tumakbo ka. Karipas ka ng takbo, iwan mo boots mo, takbo ka. Kawawa naman yung mga kasama mo. Iwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, mama, mama. Nandito na ang kalaban, tulong mama. Pinagtawanan siya. Meron yung parang sound effects. O dili kaya, nakatalugpong ka't nagdarasal tapos tinatawag mo mama mo. Hindi, ginagawa ko lang katatawa na, biro yan. Pero hindi ka bagay maging sundalo, sir. Nakakatakot ka. Ito'y paparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. And then, idadaan ka uli sa isang psychological test, neuro test, kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi, sir, sa assessment ko, hindi ka bagay, sir, maging sundalo dahil duwag ka. Duwag ka. Okay. So, yan po ang sinasabi ng ating mga retired AFP officers tungkol dito sa na sinasite nila na medyo insulting na attitude ni ngayon Senator Raffy Tulfo. Sabi ni Keep Going King, he chooses the narrative kung saan makakapag-boost ng grandstanding niya kakasuka. Sabi ni Ate Jennifer, nasa video yan at nasa giyera mismo that time, nasa area, opo, ang sundalo.
nasa encounter ang sundalo at that time. Pero hindi po doon na shortly after yata. So, taking up the cudgels for this, yung ating mga retired officers and men of the armed forces. Marahil binabanggit nila ito at hindi po yata aksidente na lumalabas ito matapos ang isang survey na halos magkapantay daw sila di umano ni Inday Sara kung sakaling tatakbo sila ngayon bilang Pangulo ng Bayan ng bansa. Kumbaga, ito ay both a warning at isang call out. Kino-call out po nila si Senator Raffy Tulfo at ipinapahayag sa lahat sa atin, sa taong bayan, kung ano ang pagkatao rin ni Senator Raffy. Matagal na po natin alam ito at matagal na po natin nakikita na may humiliation sa mga respondents sa mga tinatawag dito ni Sir Raffy. Hindi po kami sang-ayon sa ganitong klaseng pagpapahayag. Hindi rin po kami sang-ayon, pero nakikita naman po natin na base dun sa mga listahan ng kaso ni Sir Raffy, ay nakakasuhan din po siya sa mga gawain niyang ganito na sumusobra po sa lumalampas po sa mga boundaries na sineset ng ating batas. Ang medyo may dagdag pa dito ay may pananakot siya. Kumuha siya ng opinyon ng isang abogado na itong ginawa daw ni PFC Canlog ay tantamount to unintentional abortion dahil binigyan niya ng stress yung kanyang girlfriend dahil sa kanyang pag-aayaw sa kasal. Bukod pa dito, sinabi maaari din siyang kasuhan administratively sa Philippine Army or sa AFP, a case which na-filean po nga siya pero na-dismiss yung kaso, yung administrative case. Ngunit maaari din po siyang kasuhan ng another criminal case ng VAUSI. Hindi po kami sang-ayon sa opinion ng naturang abogado dahil hindi din naman po intentional yung pagbibigay ng stress. Nasa karapatan po ni PFC Canlog na umayaw sa kasal. Wala pong maaari sa kahit sino sa atin, maaaring magpapilit sa isang tao na magpakasal. Kapag sapilitan po ang kasal, maaaring maging void ito dahil wala pong consent o dahil tinatawag natin vitiated yung consent o kinuha sa pamamaraan that equals pagpipilit. Sabi ni Ate Jennifer, paano kung i-deny mismo? Personal yung pagrerelasyon. Totoo po yan. Ang tingin ko, medyo hindi po yata ito angkop na kaso para sa isang Raffy Tulfo in action. Lalong-lalo na nang inantala nila ang isang active service on duty na sundalo na namimiligro na nilalagay ang kanyang buhay sa peligro. Namatay, killed in action si PFC Canlog. Hindi na po mababawi ang buhay niya. To be fair, nag-send naman po ng condolences at in-announce naman po ni Sir Raffy ang kanyang pagdadalamhati sa pagpapadala ng condolences nga sa pamilya nung ni PFC Canlog. Gayunpaman, syempre masakit ito. Masakit sa pamilya at masakit din po sa lahat ng involved. Matapos niyan po, maraming bashing kay Sir Raffy at maraming bashing din po doon kay Daisy Ray, yung kanyang naiwan na ex-fiancé. Now, ang batas maliwanag, kapag may breach of promise to marry at naghanda na ang isang partido, you are liable for damages, pero hindi po kulong. May liability po ba dito for unintentional abortion? Medyo malabo po. May liability po ba sa VAUSI? Kailangan patunayan na yung pag-ayaw sa kasal ay isang form ng pang-aabuso.
Wala pa pong precedent for that one. So, dito, thank you kay Baxter at saka kay Ma'am Cheryl. So dito, parang nakikita natin, tama po yung concern ng ating mga retired AFP officers. Isang opisyal na napakataas ng posisyon ay may ganitong record. Ganito po ang ginawa niya noon. At ayon dito sa kanilang manifesto, tuloy pa rin ang kanyang style at ginagawa naman ito sa Senado. Ang tanong nila dito, underneath all of that is, hindi tanong, ang kailangan dito ay magbago si Mr. Tulfo. Gawa nga ng kanyang popularidad para na rin itong para na rin yung sinasabi na ito ay tama, na tama itong gawin. Ngunit labag ito sa due process. Labag din po, hindi po siya hukuman at hindi din siya prosecutor. Lalong hindi din po siya isang investigador. Bagkus ang role niya ay isang nagmamalasakit na third party. Nagpapasalamat naman tayo dun sa mga instances kung saan nakakatulong siya. Gayunpaman, may mga instances gawa ng style na ito na marami po ang nasasaktan at walang problema na nare-resolba. Lalo na dito, tunay bang gusto, ano ba ang gusto ng ex-fiancé? Na ituloy ang kasal? Wala kasi siyang sinasabi Pero hindi pwede kasing pilitin. Kung kaya't ang tingin ko dito ay pinipressure nila si PFC Kando na magpakasal. Yan po ay hindi magagawa ng ating batas. Hindi yan papayagan. Pero these are extrajudicial means. Extra-legal means. Tama naman si PFC Canlog kung sa tingin niya hindi dapat siya magpakasal, siya at siya lang po maaaring magsabi niyan. So in instances like this, kailangan ng matinding pag-educate sa ating mga kababayan kasi baka isipin nila na tama po ito. Yan din po ang concern ng ating mga retired officers at sinasabing hindi pwedeng ganito. Baka pag ito ay tumaas pa ang posisyon ng katulad ni Mr. Tulfo, ay kumalat ang ganitong klaseng behavior. Magulo po yan. Magulo para sa ating lipunan. Magulo din po para sa mga pamilya. Tingnan ninyo ito. Isang pamilya po ang sirang-sira. Isang pamilya po ay nagdadalamhati. At mukhang hindi, lahat sila nagluluksa. Lahat po sila walang winner sa mga ganitong sitwasyon. Hindi natin dinidiscount, of course, na ginagawa ito ni Mr. Tulfo, both na baka may chance na makatulong, pero also it is of commercial value. Sana hindi niya makalimutan ng pakay dapat dito ay tumulong. Hirap, no? Bukod pa dito, alam natin na nagpaparamdam ang ating mga officials o retired officials. Pinaparamdam nila ang kanilang saloobin at pinaparamdam nila na sila po as a sector ay may input dito sa mga pangyayari sa ating lipunan at sa ating gobyerno. Sabi ni Ate Jennifer, mas lato tayo magugulo kapag yung Tulfo na yan maging Pangulo. Trabaho po natin bilang mga mamamayan na nakakaintindi ng mga consequences nito na ipalaganap ang impormasyon na yan. Sabi ng Facebook user, grabe, napanood daw niya ito. Grabe daw yung pahiya ni Tulfo, saan na kaya yung babaeng yon nagreklamo. Well, to be fair, I don't think she really intended that, no? Ang intention niya talaga ay magpakasal. Dahil napahiya siya, syempre. Parang naiwan siya sa altar. Walang may gustong ganun. Babae man o lalaki, walang gusto ng ganun. Pero wala rin pwedeng, there's no force in the world, legal or otherwise, that can compel a person to enter into a marriage. Sabi ni Jolie, alam ko mayroon din pong nagpakamatay dahil sa kanya. Ang mga ganun klaseng kaso are really complicated. Posibleng last touch lang yon at may mga ibang mga problema to begin with. Pero meron din gawa nga ng matinding takot. Mahirap po mag-decide ng ganon o magkaroon ng findings ng hindi lahat ng factors